Ilan lang sa napinsala ng bagyong Wipa ang inyong makikita sa vlog na ito. Kaya samahan niyo po ako hanggang dulo. Tara! Morning mga ka-cheers! Yan, samahan niyo po ako at maglalakad tayo after typhoon. Samahan niyo po ako kung ano ang pinsalang dulot ng Wipa dito sa may area ko. Let's go! Samahan niyo ba ako? Let's go! After nga ng bagyong Taypa ay tayo ay lumabas na at kailangan din nating ilakad ang ating aso si Choco para makagawa siya ng kanyang kalikasan. At yan nga po, at ito naman po ay yung nasa taas tayo habang papalapit po ang bagyong Taypa. Ayan, Wipa. So, nasa taas tayo kaya hindi natin masyadong naririnig ang swish ng hangin dahil sarado po ang ating mga bintana at tamang tanaw lang sa ating paligid. Kaya yan ang ating mga nakikita. Medyo malakas na rin po ang ulan at hangin dyan, pero wala tayong marinig kasi nga nasa loob tayo ng bahay. At yan na nga po, nang lumabas na tayo ng bahay at yan ang ating makikita, mga bali na po ang mga sanga ng kahoy. Nagkalat na po sa daan ang mga sangang naputol at hindi pa po yan naaayos ng mga maglilinis. Kaya naman sayang ang mga punong nagkanda putol-putol ang sanga. Wala nang maglililim sa atin pag mainit ang panahon. So yan ang Wipa natin. At medyo dito sa may amin ay hindi katulad nung last na typhoon number 10 na talagang napakalakas na lahat po talaga ay ang daming sanga sa puno, sanga sa kalsada. Siguro dahil nabali na last time na nagka-typhoon at yan nga po nangalat na sa ating dinadaanan. Dito lang yan po sa may mid-level sa Triganter. So yan po ang ating mga nadadaanan at binabaybay na po natin ang kahabaan ng ating nilalakaran dito sa may marketplace, dito sa may aming lugar. At medyo dyan po ay naalis na po nila ang mga nalaglag na malalaking sanga dahil at around hapon po ay medyo bumaba na ang typhoon sa typhoon number 3 at ang mga government na naglilinis po na malalaking puno at sanga ay nasa mga kalsada na po hanggang alas 8 ng gabi sila nagpuputol ng mga sangang nasa kalsada. Kaya ngayon po ay kinaumagahan ay medyo malinis na po at nasa mga gilid na ang mga sangang naputol nila katulad po ng nakikita nyo. At yan ay mamaya-maya po ay magiging malinis na pag dumating na po yung mga naglilinis ng ating kalsada. At shoutout po sa kanila at talaga naman pong early in the morning ay nasa kalsada na po sila para linisin ang naging bunga ng bagyong Wipa. So nakikita nyo po yan, kunti na lang po talaga dahil hinakot na nila at may mga sangang nakabiting pa sa puno na malalagnag na anytime soon. Kaya ingat-ingat. At yan nga po, kukunti na po dyan dahil nga nakuha na nila yung malalaking bahagi ng mga sangang naputol at mga dahong nagliparan. At sa awa naman ng Panginoong Diyos, ayun lang po ang nakita nating mga naging pinsala ng bagyong Wipa. So, samahan niyo ba po ako maglakad hanggang sa dako pa roon para makita po natin kung ano pa pong pinsala ni Wipa sa ating lugar. At alam kong sa ibang bahagi po ng Hong Kong ay malaki po ang pinsala. Takot lang po tayong lumabas at the time na talagang kasagsagan ang bagyo dahil makikita natin po sa ibang video ng mga tao na lalo na yung mga lumabas na talaga namang kahit tao ay nagliliparan at the time na rumaragasa ang bagyong Wipa ng typhoon number 10. At sana ay last na muna to.
sa buwan na ito para naman po makahinga-hinga muna ang mga tao sa naganap po. At siyempre kahit ganito lang, pero sa mga Pilipino, alam niyo po ba na ito ay hindi malaking bagay dahil alam natin sa Pilipinas ay lagi tayong maliit pa lang tayo ay nararanasan na natin talaga ang bagyo. Kaya hindi tayo ganun ka-affected kapag may bagyong dumarating dito sa Hong Kong dahil hindi po talaga tulad ng nasa Pilipinas ang bagyo dito. Siguro dahil din po sa lugar hindi ka agad-agad bumabaha na talagang ano po sila, kumbaga handa lagi sa mga mangyayari at mga ganap. Kaya pailan-ilan na lang po yan nakakita natin sa daan na mga putol na sanga. Yan, medyo malinis na rin po dahil nahakot na rin po yung malalaki. O, tingnan niyo po ang puno at talaga namang wala nang sanga na mahaba. Yan, medyo malinis na po dito dahil nakuha na po nila. At nakakadaan na rin po yung mga sasakyan dito. Dahil kahapon po ng hapon, nang lumabas tayo nung typhoon number 3 na po ay may mga sanga pong nakahambalang po sa daan. So ngayon po ay medyo mga na lang, mga dahon-dahon. Kaya okay naman. Yan, at isa ito sa hindi pa nila napuputulong tayo ay dumaan sa lugar na ito. Talaga namang nanghinayang tayo sa punong ito kasi sayang po, diba, yung ibinibigay nila sa atin nakakapanghinayang. Pero talagang ganon, life is like that. So, yan, at ingat-ingat tayo kapag ganyan po talagang pag sinabing wag lumabas kung hindi lang din naman very important matter. Dahil ang aksidente po ay hindi natin masasabi kung kailan po tayo tatamaan. Katulad po niya, napakalaking mula po dun sa kabila hanggang dun sa kabilang kasada natimbuwang talaga na yung punong maganda po kasi yun kasi nakaano siya, parang talagang inayos siya na sa kabilang side noong hindi pa siya napuputol. Katulad po yan, isang hangin na lang yun mapuputol na naman. So yan ang mga yung na hindi siya naputol ng mga yan katulad niya natumba po talaga yan. Kaya susad, may mga kalat pa dyan sa hagdan at medyo dito ay okay na. Kaya kudos po sa mga tagalinis na napakasisipag na talagang kahit ang init, kahit umuulan, hindi po nila inaalintana ang ganong bagay. At yan mga nakakasalubong na tayo na naglalakad na rin ang kanilang aso. At siguro tinitingnan rin po ang pisalang dulot ng bagyo. Kawawa ang mga puno, hindi na hindi na sa kaya mo yan. Hindi na siya mayabong. So dito medyo malinis-linis na dahil nakalinis na ng konti ang ating mga naglilinis ng kalsada. At kudos po sa kanila at talagang napakasisipag nila. Lalo na po pag mainit. Yan, isa pa rin po yan sa mga nalaglag na puno. Ay hindi nalaglag, natumba So sayang no, nakakapanghinayang na nabali siya. Kaya no choice po talaga kundi putulin siya dahil wala na rin pong silbi kasi putol na nga po siya. At dito po, last time po dito, yung last na bagyo, lahat po ito ay natabunan ng sanga. Kaya tingnan nyo yung mga puno ngayon, wala nang mga sanga. Luckily na ngayon pong bagyong Wipa ay wala naman pong mga nataga ng sasakyan ng mga puno. So yan, buti nakaalis yung sasakyan. Dati lagi-lagi masasakyan dyan. At tayo ay papunta na po dun sa lugar ng Conduit Road at titingnan natin kung ang pinsala doon. At sa awa naman ng Diyos ay ganyan lang po ang actually naputol na po talaga yung mga puno na at sa mga sangang natumba dyan. Kaya medyo malinis na po ang ating nilalakaran. At makikita nyo na sa gilid-gilid po ay nakatambak pa ang ilan po sa mga naputol na mga sanga ng kahoy. Kaya naman, kung inyo pong nagustuhan ang ating videos na ito,
huwag po nating kalimutang mag-like, mag-share at mag-comment na rin po sa ating video na ito. At habang patuloy nating tinatalunton ang kahabaan ng papuntang Conduit Road, siyempre, huwag nyo din kalimutang mag-subscribe. Libre naman yan. Tulong nyo na rin po kay Madam Chair para po lalong lumago pa ang ating channel at marami pa po kayong malaman kung ano ang kaganapan dito sa Hong Kong, lalo na po sa ating mga kapwa o sa mga katulad naming OFW. Kaya asahan ko po ang inyong pag-subscribe sa ating Madam Chair channel. At siyempre, kung inyo pong nagustuhan ang ibinahagi natin sa inyo ngayon, ay huwag nating kalimutang i-hit ang notification bell para po lagi kayong updated sa Madam Chair channel. At siyempre, muli, sa susunod po ay sasamahan niyo po ako na sumubaybay sa ating pong channel. At nandito pa rin po tayo talaga. Ang haba po kasi nito. At yan, nakikita natin na marami pa pong puno. At siyempre, hindi natin maiiwasan mga naglalakad ng aso dahil kailangan din naman ng aso na lumabas talaga para sa kanilang kalikasan. Dahil may mga asong hindi po nila gagawin yan sa loob ng bahay katulad ng aso ko. Kaya kami ni Choco, ulanit arawin po ay nasa labas basta po sa kanyang pangangailangan. Dahil kailangan din po yun. Dahil part po ng job natin ang ilakad at ilabas si Choco na maganda rin ang benefit sa atin ng paglalakad. At yan na nga po ang Conduit Road na nakikita natin. Medyo malinis na po. Dahil ayan po katulad po niya ni ate na talagang nalinis na niya yung bahagi ng Conduit Road. Kaya kudos po sa kanila sa agarang paglinis po ng ating mga kalsada at daanan. O diba, ang dami ng basuro, nakalimang ano na siya. Nakalimang bag na po ng basura. Kaya naman sa mga katulad nila, sila ang magagandang tulungan. Dahil napakasisipag nila. Kasi kung ako, ayaw ko kasi ang init, tapos ulanin, arawin, yung pong tayo nga kasi 7:30 pa lang talagang nagre-reklamo na, ay, init naman, ganito, ganyan. Ay, tingnan mo niyo po sila. Hindi po sila nagre-reklamo. Tuhan niyo po ang aking pag-update sa inyo tungkol sa typhoon number 10 na Wipa. I-like niyo po ang video ito. Comment down below kung ano ang kaganapan sa inyo dyan. At syempre, sa hindi pa kaibigan ng Madam Chair channel, subscribe at huwag kalimutang i-hit ang notification bell para po lagi kayong updated sa Madam Chair channel. Thank you very much for watching. Goodbye!